sa mga insertions at mga ghost flood control projects kung siya mismo nag-effort mag-imbestiga, pumunta sa iba-ibang lugar, tingnan personally kung completed yung project or ghost. 'Di ba ginawa ng pangulo natin 'yan? Kaya nga siya mismo ang nakaalam, nakadiskubre, mga kaibigan. Kung kayo ay nagfa-follow 'no, sa mga ginagawa ng ating pangulo, siya mismo pumupunta siya sa iba-ibang lugar na nakalagay doon sa mga data na binibigay sa kanya completed. So tinitingnan niya, pumupunta siya doon at nakita niya, 'di ba, na, oh, sabi dito completed, pero ito walang nagawa kahit na kaunti. So yung pangulo natin, nagkaroon siya ng, meron siyang, trabaho ng ating pangulo pero ginawa niya. Dahil nga para siya mismo ang makakita kung ano ba talaga ang katotohanan. Kasi medyo nagdududa na ang pangulo, na parang niloloko lang ako nitong mga taong ito na nagre-report sa akin na completed tapos hindi naman. Remember guys, ang pangulo natin, ang trabaho niyan ay mag-command, 'no? Meron siyang mga secretary at yung mga secretary niya, siya yung inuutusan niya at sila yung nagre-report. So kapag ang na-report ng isang secretary, "Eto po, maganda po yung nangyari sa DPWH. Ayan, 100%, halimbawa 90% completed na almost lahat po ng proyekto natin." So yung pangulo natin, titingnan lang niya 'yan. Ah, okey. So maganda pala. Kaya nga kung matatandaan niyo yung, 2024 SONA ng pangulo, ipinagyabang niya yung 5,500 na natapos, flood control. Kasi yun yung binigay sa kanya, 'di ba? Yun yung ni-report sa kanya. Kaso, yun naman pala mga kaibigan, yung iba dun ay hindi naman pala talaga ginawa, mga ghost lang. Yan po, kaya yung pangulo natin nung nakita niya na mukhang niloloko ako ng mga 'to, so siya na po mismo ang talagang pumunta doon sa mga site at chineck po niya kung talagang nagawa na or hindi. Kaya mula nung nakita po ng pangulo natin kung gaano yung naging sitwasyon, ayun na, nagpagawa siya ng transparent doon sa kanila na mga flood control ay yung mga tao na mismo ang makakapag-check kung meron at sila na mismo ang makakapag-report, 'di ba? Kaya yun mga kaibigan 'no, pagdating dito sa kumi-kickback daw, from budget insertions, kailangan itong patunayan nung mga nag-aakusa. Nasa kanila ang burden of proof. O 'di ba mas ma mas kapani-paniwala kung sasabihin natin na si dating Pangulong Duterte ay kumi-kickback sa mga flood control anomalies. Mas kapani-paniwala yun kasi wala siyang ginawa. 6 na taon, alam niya na may mga kontraktor na kumi-kickback, alam niya na maraming ghost flood control projects, sinabi niya mismo 'yan pero wala siyang ginawa ng 6 na taon. So kung titingnan natin between PBBM at dating Pangulong Duterte, mas nakakapaniwala na si dating Pangulong Duterte ang kumi-kickback dahil wala siyang ginawa, 'di ba? Samantalang ang pangulo natin ay may ginawa. Oo, 'di ba? Inom muna tayong kape. Hmm, okey. Eto pa, may bintang pa siya dito 'no, sa impeachment 'no, ni PBBM. Sabi, "Respondent created the ICI to shield corrupt allies." Oh. So, kailangan nilang patunayan ulit 'yan 'no, patunayan nila ulit 'yan. Paano mo masasabi na nag-create ang pangulo ng ICI para i-shield yung mga corrupt allies? Oh, oh, 'di ba? Paano mo masasabi 'yan? Oh, kailangan patunayan nila 'yan, mga kaibigan. Kasi sila yung may burden of proof. Unang-una, kung ang pangulo natin ay gumawa ng ICI para i-shield ang mga corrupt allies, dapat ang inilagay diyan, mga pro-Marcos, mga pro-BBM. Eh, bakit yung mga inilagay, mga sa panahon ni Pinoy, oh, mga hindi naman mga maka-Marcos, sana ang nilagay loyalista, sana ang nilagay maka-Marcos, 'di ba?
Tapos inimbitahan pa si dating Speaker Martin Romualdez, sana hindi na inimbitahan. Sana naglagay na lang diyan sa ICI ng mga tao na talagang magliligtas, 'di ba, sa ano, sa mga opisyales ng ating pangulo. Pero kita niyo nga, 'di ba, 'no, mga opisyal ng pangulo natin iniimbitahan at, kita natin na merong fairness, 'di ba, mga kaibigan. So, eto kailangan nila itong patunayan, itong mga sinasabi nila dito sa articles of impeachment, 'no? Kasi mga kaibigan, itong mga nakalagay dito sa articles of impeachment, itong mga nitong naghain, 'no, ng, impeachment laban kay PBBM ay mukhang hindi lang mukha kundi kumbaga sa ano, kumbaga sa, ah, parang mailalarawan natin na sa gulay 'no, parang gulay, luyat, luyat, luyat na gulay 'no, na ano ba 'yan, hindi siya tatayo, hindi titindig ang ebidensya, hindi titindig itong mga articles of impeachment na 'to kasi walang ebidensya, as in wala 'no, wala pong ebidensya 'no. So ito po, the nature of complaint, this is a verified complaint for impeachment against President Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr. for graft and corruption, culpable violation of the Constitution, and betrayal of public trust. So kailangan nilang patunayan ito, no? Patunayan nila 'yan, mga kaibigan, kailangan 'yon, no? So 'yan, sabi pa dito, further, respondent compromise national sovereignty and constitutional order when he caused the arrest of forcible transfer of the former President Rodrigo Roa Duterte. Hmm, yung pag-aresto kay Duterte, national sovereignty and constitutional order. Hello! Hello! Pero yung pagbibigay sa West Philippine Sea, okay lang? 'Di ba? Mga kaibigan, nakakatawa yung kanilang articles of impeachment, parang hindi nila pinag-isipan, 'no? Hindi ito tatayo, mga kaibigan. Talaga namang walang kakuwenta-kuwenta yung kanilang articles of impeachment. Kasi guys, 'no, si Duterte nung hindi na po siya pangulo ng Pilipinas, siya po ay private citizen na nahaharap sa crime against humanity. Libo-libo ang napaslang sa kanyang kapanahunan at umamin siya, marami siyang mga pronouncement, umamin siya na siya talaga ay tsumutsugi, nagpapatsugi at nag-o-order sa mga pulis na palabanin, palabanin 'yan para, iganon niyo na, para matapos na yung problema, 'di ba? So eto mga kaibigan, ano yung mas, ano yung mas nako-compromise yung national sovereignty and constitutional order natin? Yung pag pag-aresto kay dating Pangulong Duterte o yung ginawa ni Duterte na pagbibigay sa China, sa West Philippine Sea? Ibigay na lang daw ang West Philippine Sea. Alin yung mas ano diyan, yung nako-compromise yung ating, sovereignty? Iba yung pagbibigay sa West Philippine Sea, yun, yun ang nako-compromise, yung sovereignty ng Pilipinas. Lalong-lalo na ngayon, mga kababayan, 'no, na may nakita, mga kaibigan, ng ating mga scientists na merong, nakitaan, 'no, ng oil, mga kaibigan, 'no, diyaan banda sa pinag-aagawan natin sa West Philippine Sea, yung Malampaya, mga kaibigan, 'no. May nakita sila diyan at ito po ay maaring makapag-solve ng problema natin sa oil, mga kababayan. So, ayan, kaya gustong-gusto ng China na kunin ang West Philippine Sea, na angkinin ang West Philippine Sea na napakabilis lang ibigay ni Duterte. Yun po, yan talaga nako-compromise ang ating national sovereignty and constitutional order. Pero yung pag-aresto kay Duterte, hindi yan. Kasi nahaharap naman talaga siya sa crime against humanity since 2011 pa, nung siya ay kinasuhan.
sa ICC ng mga tao na, um, relatives 'no, mga relatives ng mga biktima. Yan po mga kaibigan 'no. So, hindi po tatayo itong kanilang impeachment laban sa ating pangulo 'no. So, ito pa, compounding these grave offenses are persistent and credible allegations that the respondent is a long-time user of illegal drugs. Paano nila 'to mapapatunayan? Paano nila mapapatunayan yan, guys? Nakakatawa, 'di ba? Papatunayan. Sabi ni Norman Valencia, "Madam, isama niyo po yung pogo na pinapasok ni Duterte." Ayun, oh, tama ka diyan, Norman Valencia. Yung pagpapapasok ni Duterte ng pogo at ginawa po niyang legal. Nilegalize po ni Duterte ang pogo. At take note, yung ginawa niyang si Michael Yang, economic advisor, bawal po 'yan sa constitution ng Pilipinas, 'di ba? Noon pa lang mga kaibigan, etong si Duterte, siya talaga yung impeachable. Pero bakit po walang nag-dare na ipa-impeach si Duterte? Takot, kasi kapag lalaban ka kay Duterte, patay ka. Siguradong patay ka. Wala pong pupuwedeng lumaban kay Duterte no'n. Remember yung mga dilawan, ng mga pinklawan ng mga journalists na ngayon ay very vocal. Anong sabi nila? Ayan sina Richard Hiderian. Sabi nila, noon talaga daw sa panahon ni Duterte, kailangan mo mag-ingat kasi naranasan po nila napakaraming mga ginawa sa nila na talagang gipit 'no, mga journalist. Ginigpit talaga sila, patay. Kaya wala po pupuwedeng maghain ng impeachment laban sa kanya. Lalong-lalo na hinahawakan niya ang Kongreso. Hawak po niya ang Kongreso, ang Senado. Ngayon lang naman naging independent ang Congress at saka Senate, sa panahon ni PBBM. Independent po ang Congress at ang Senate. Kasi po ang pangulo, sorry po nag-burp ako. Ang pangulo po natin ay naniniwala sa demokrasya at hindi po niya hinahawakan sa leeg ang Kongreso at ang Senado. Dahil ang pangulo po natin ay talagang naniniwala siya sa freedom. Kasi guys 'no, kung ang pangulo natin ay nakapaghain ng impeachment laban sa kanya, kung siya ay hindi po siya diktador. Kaya hinayaan lang po, tumulong, may magpasa ng impeachment, sige, pero titignan 'yan siyempre yung mga grounds. At eto makikita po, wala pong grounds ito. Dahil ang tagal-tagal na po nilang sinasabi na bangag si PBBM, but until now, wala pa silang ebidensya. Mga bobo, mga gago. Sorry Lord. Nakapagmura tuloy. Ang tagal-tagal na sinasabi nilang bangag daw si PBBM, wala naman silang ebidensya. Nagmumukha lang sila mga tanga. Mga tanga. Sorry Lord.